from the book of Matthew, chapter 5, verses 43 to 48. Sabay-sabay sa ating basahin. You have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. But I say to you, love your enemies, bless those cursing you, do well to those hating you, and pray for those abusing and persecuting you, so that you may become sons of your Father in heaven, because He causes the sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the just and unjust. For if you love those loving you, what reward do you have? Do not even the tax collectors do the same? And if you only your brothers what exceptional thing to you, do not the tax collectors do so. Therefore you will be perfect as your Father in heaven is perfect. Please be to the reading of the word. Amen. Amen. Please remain standing as we pray. Lord, maraming salamat Panginoon muli sa gabing ito, Panginoon. At kami dinala mong lahat dito, tinipon mo, Panginoon, upang pag-aralan ng iyong mga salita, upang kami makinig ng iyong banal na salita, Panginoon. Lord, maraming salamat at gamit mo muli sa akin, Panginoon. Palagi kong kinoconsider, Panginoon, na ito ay malaking karangalan, Panginoon. It's really a privilege for Lord to stand before your children tonight, Lord. Amen. Thank you, Lord, and I pray that you hide me behind your back, Panginoon, upang ikaw lamang, Panginoon, makita, Lord. Gamitin mo lang, Panginoon, akong iyong messenger, salita mo, Panginoon, sa gabing ito, at lahat ng salita na, Panginoon, na lalabas sa aking bibig ay yung mga salita lamang, Panginoon. Lord, dalahin ko, Panginoon, na buksan mo ang mga spiritual ears at hearts, Panginoon, at lahat ng makikinig ay madali nilang maunawaan ang mga babanggitin kong mga salita mo, Panginoon. That I will be able to share your word, Panginoon, effectively tonight, Panginoon. And Lord, you gamitin mo lang bilang akong salamin ng iyong pagka-Diyos, Panginoon. Lord, ikaw lamang makita, Panginoon, so that your name only will be magnified and glorified tonight, Lord. Panginoon, maraming salamat, Panginoon. I claim victory, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon. And Lord, I pray, Panginoon, na patuloy mong ingatan ang mga kapatid namin papunta pa lang dito upang sila ay makapakinig din ng iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. Lord, ang lahat po ng ito ang aking samudalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Kasama ng Panginoon Espiritu. Amen. Amen. Pakisabi nga sa katabi nyo, mahal ako ng Diyos. Mahal ako ng Diyos. Yung sinabihan, magsabi, mahal ka rin ng Diyos. Mahal ka rin ng Diyos. Mahal ka rin ng Diyos. Mahal kita sa pangalan ng Diyos. Mahal kita sa pangalan ng Diyos. Amen. I love you with the love of the word. Of the Lord. The Lord. Amen. Amen. So, bago ko tayo mag-umpisa, meron akong maiksing kwento. Ito hindi masyadong connected dito, but pwedeng i-connect. Naalala ko lang habang tayo nagpapasalamat, tayo nag-ano ng testimony at sa tingin ko ay ito'y akma lang sa ating lahat. Mayroong isang church na tuwing linggo, sobra-sobrang dami ang umaattend doon sa church na yun. Palagi silang, yung mga huling dumarating, nahihirapan na makakuha ng parking. So, namumroblema yung buong church kung saan paparking yung mga tao dahil maraming hindi na tumutuloy sa church dahil wala na maparkingan. Ngayon, nakita nung isang assistant pastor, associate pastor, na mayroong silang katabing building na opisina na tuwing linggo, walang pumapasok. Libre yung parking. So, naisip niya, sinabi sa pastor, nakausapin yung may-ari ng building. So, madalit sabi, kinausap niya yung may-ari ng building. Kung pwede, sabi niya, na sa linggo kasi wala namang kayong opisina, walang gumagamit ng parking nyo, kung po pwede, payagan nyo kami na mag-overflow kami dyan para makaraming makapagsimba. Sabi nung owner, walang problema yan. Lahat ng linggo, buong taon,
maliban sa yung last Sunday, ay sa inyo, pwede nyo gamitin. But maliban lang yung last Sunday, ano yan, babakuran namin, walang makakaparating dyan. Sabi nung associate pastor, maraming salamat. Pero out of curiosity, tinanong niya, Sir, sabi niya, ano bang meron doon sa last Sunday ng taon? Bakit hindi kami pwede mag-overflow dyan? Sabi niya. Sabi nung may-aring building, wala lang. Sabi niya, wala lang. Gusto ko lang ipaalala sa inyo na hindi sa inyo yung parking. Amen? So, ganun din tayo. Ha? Minsan tayong lahat nakakalimot. Na ang lahat ng tinatamasa natin, we are just taking it for granted. Nakakalimutan natin na ang lahat ng ating biyayang natatanggap, lahat ng buhay natin, lahat meron tayo, ay galing sa Diyos. Kaya dapat na minsan, kahit na minsan, tumigil tayo, paalala ng Panginoon na, maalala natin ng Panginoon na sa Kanya lang galing ang lahat. Amen? Amen. So, ito na tayo. Tayo. Ayo bro. Pakiurot ba ito bro? Baka hindi na. Tayo. Sige po. So nabasa na natin itong ano, nabasahin ko lang yung Tagalog version, no? Bilisan ko lang kasi may time constraint tayo. Narinig niyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapuputan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y magsiyusi. Upang kayo maging mga anak ng inyong ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo iibig sa nagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwes. At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong babatiin, ano ang kalabisan ng inyong ginagawa? Hindi baga gayon din ang ginagawa ng mga hintil? Kayo nga'y mga pakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Alam nyo, hindi ko na ito ipapaliwanag yung background nito dahil naman tayo nakakaalam nito na ito'y ang salitang ito ay bahagi ng Sermon on the Mount. Yung habang nag-sermon ang ating Panginoong Hesus. So, sinasabi niya ito na dapat ibigin natin ang ating kapitbahay. We should love our neighbor. Pero yung mga hintil, yung mga Pharisees noong panahon ni Jesus, ay dinagdagan na nila. Dinagdagan nila. Kaya, ang title ng aking topic ngayon ay Love Everyone, including your enemy. Napakahirap yata yun, no? Gawin. Na magmahal ka ng iyong kaaway. Ito ba, tandaan niyo ito? Ang kabataan ninyo? She loves me? She loves me na. Naalala ko yan nung ako, may experience na ako yan sa barrio eh. Pagka pipitas ka ng bulaklak ng katuray. Katuray. Habang papunta ka doon sa bahay ng iyong nililigawan, ng babaeng iyong nililiyag o sinisinta, naglalakad ka. Mahal ba niya ako? Mahal niya ako? Hindi. Hindi niya ako mahal, gano'n, no? She loves me na. Hanggang sa maano. Kadalasan, o kaya minsan, pag walang bulaklak, kung makita, yung tangkay lang ng bayabas. Pipitas ako gano'n, may mga dahon. Sabi ko, she loves me na. Ang kadalasan, kaya tinigilan ko na yun, kadalasan, nauubos na, she loves me na. So, tinigilan ko na. So, alam nyo, ang magmahal ng kapwa ay napakadali, no? Yung, sabihin kaibigan, no?
Halimbawa, sino ba yung kapitbahay mo, no? Kaibigan mo, kakilala mo, mga mahal mo sa buhay, mga kasamahan mo sa church, madaling magmahal. Madaling magmahal. Ngunit, yung mga taong hindi mo kagrupo, yung mga taong hindi mo kaisa ng paniniwala, halimbawa, unbelievers, mahal mo ba yun? Yung mga hindi, yung salungat sa iyong paniniwala, palagay ko, natural sa tao, na pag hindi mo gusto, hindi mo mamahalin. They are not worthy of your love. Di ba? Natural sa tao, pag galit ang tao sa iyo, galit ka rin. Normal yan, di ba? Napakahirap magmahal. Ngunit bago natin ano ba yung sinasabing, sabi, you have heard that it was said, you shall love your neighbor and hate your enemy. Sa kautusan naman nung unang panahon, nung Old Testament, wala naman yan eh. Dinagdag lang naman ng mga Pharisees yan eh. Hindi naman yung sinabing, hate your enemy. Doon sa Leviticus 19:18, sinabi niya, you shall not take vengeance nor bear any grudge against the sons of your people, but you shall love your neighbor as yourself. I am Jehovah. Wala naman yung but natural yun, inisip ng tao na pag sinabi, love your neighbor, pag hindi mo na kapitbahay, hindi mo na siya mahal. Natural yan, is human natural response na pag hindi mo kapitbahay, ay hindi mo na siya mahal. Ano ba yung kaya tanongin mo, sino ba yung kapitbahay ko? Who is my neighbor? Diba? Doon sa isa sa mga sermon ng Panginoong Hesus, ay may nagtanong sa kanya, isang lawyer, no? So alam na natin lahat, doon sa parable of the Good Samaritan, alam na natin lahat yan, na ang story niya, no? Pero, sino ba talaga ang kapitbahay mo? Sino ba talaga ang kaibigan mo? Diba? Yung pamilya niyo ba? Yung kapitbahay ng bahay mo lang? Yung kababayan mo? Yung countryman? Yung kasamahan mo sa trabaho? Lahat ng tao na kasundo natin, lahat ng tao na kaisa natin sa paniniwala, kaisa natin sa religious belief, kaisa natin sa ating gawain, halimbawa, kasama natin naglalaro, kasama natin namimingwit, kasama natin nangunguha ng kuhol, ng iskargo, yung ba lang ang kapitbahay natin? Natural. Kung yun ang mga kapitbahay natin, mga kaibigan natin, ay madali silang ibigin. Sino naman ang kaaway natin? Ang kaaway ba natin ay yung nananakit sa atin, yung nagchichismis laban sa atin, yung hindi sumasama sa mga lakad natin, pag nagbubuling tayo, ayaw sumama, kung nangingisda tayo, yung lahat ng tao na hindi natin kaisa sa gawain. Diba? Hindi natin kagrupo sa Shekinah. Yung bang kabilang grupo, kaaway na ba ang turing natin doon? So, ang tao, ang normal na response sa tinatawag na kaaway ay magalit ka. Na you hate your enemy, di ba? You hate your enemy. They are not worthy of your love. Hindi sila karapat-dapat dahil ang response mo dyan, pag galit siya sa'yo, galit ka rin sa kanya. Di ba? So, ang sabi nga dito, the word enemy means an unfriendly opponent. An enemy can be somebody who hates us and seeks to harm us or cause us trouble. An enemy can be someone who has wronged us. Or an enemy can just be somebody on the opposing side. An unfriendly in the sense that they are hostile to the values or beliefs that are important to us. Nowadays, ang matatawag mong kaaway natin in the sense that they treat
they threaten our safety, the terrorists, di ba? Terrorists, yan ang kaaway ng sanlibutan. Tinuturing na bawat isa, yung ikaw ay law-abiding citizen, ikaw ay tahimik na tao, yung mga nanggugulo sa bayan natin, mga NPA, yung mga Abu Sayyaf, tinuturing natin kalaban niya. Yung ibang bansa, yung kalaban din ang turing natin sa nangangamkam ng Spratly Islands, di ba? Ang China o ibang ano. Dahil they are infringing of our territorial rights, di ba? So yun ang ating turing na kalaban. May tatanong ako sa inyo. Halimbawa, ang inyong anak, mayroon kayong maliit na anak, natutulog ka, tapos biglang pinunta ka sa kwarto. Daddy, daddy, sabi niya. Okay, mami, mami. Naihi ako eh. Hindi ako makatubasahin pa ano ko. Sabi niya. Alam mo, anong gagawin mo doon? Kahit na inaantok ka, papalitan mo ng lampinyon. Papalitan mo ng shorts. Papalitan mo at ibabalik mo sa higaan niya, patutulugin mo. So you have that feeling. It's an emotion because ang gusto mo, nagawin mo yun dahil anak mo siya. Diba? Kahit na ayaw ng isipan mo dahil gusto pang matulog, but you have the deep concern, you have the deep concern na sa kanyang kalagayan. Kaya gagawin mo yun. So it becomes emotional. No? It becomes emotional. You become emotional. It's easy to love your loved ones, your family, because they are your loved ones. You are deeply concerned to their needs. Diba? Yung mga pangangailangan nila. Pero paano kaya? Kung kaaway mo, kaya mo ba yung... Diba? Kaya mo bang ibigin yun? Ang isang dahilan para maibig mo ang iyong kaaway, para mahalin mo ang iyong kaaway, ay unang-una, kailangan intindihin mo yung kaaway mo. Anong pinanggagalingan niya? Where is she coming from? Nagagalit sa iyo, ibig sabihin. Kailangan intindihin mo. Alamin mo. Para maintindihan mo at mapatawad, madaling mo siya mapatawad kung bakit siya galit sa iyo. May nangyari sa akin, experience ako eh. Ito nalaman ni... Ngayong late lang ko nalaman. Mayroon kaming kasamahan na bago sa HR namin. Nung pumasok siya, maayos pa siya eh. Pakikitungo sa akin eh. Pero nung bandang lately, para bang lahat ng sabihin ko sa kanya, lahat ng ipailat ko sa kanya, galit sa akin. Na lahat, pinapahirapan niya ako. Pati pag-reimburse, ano-ano. Ang dami niyang pinapagawa sa akin na para ang trabaho, para mapahirapan lang ako. Pinap-update niya yung CV ko doon sa portal. Eh sabi ko, ba't ako mag-update ng CV? Eh pauwi na ako eh. Paritara na ako eh, mag-update ako. Eh kailangan eh, sabi niya. So, nagtataka ako kung bakit galit sa akin. Inintindi ko lang siya. Sabi ko, baka may problema, gano'n. Ngayon, nung mag-resign siya, pagbalik galing bakasyon, last month yata yun, o 2 months ago, binigyan namin ng despedida kasi nag-resign siya dahil may sakit ang mother niya. Kasama ko siya na Brother Francis. Doon sa despedida niya, sa farewell party niya, doon sa bayan ng kasama namin, binanggit niya na ako raw pala, nung papasok pa lang sa trabaho, sinabi nung kasamahan niya, yung kalaban niya ngayon, na babae, yung sa HR din, na siniraan ko raw siya, na binablock, I was trying to block his employment. Na sinabi ko raw doon sa na huwag daw siyang tanggapin. Wow, sabi ko. Dalawa kami, nung isang kasamahan ko, di ba? Na dalawa daw kami, na binablock namin yung employment niya na para hindi siya makapasok sa eskwelahan. So nagulat kami. Sabi ko, hindi ko alam na. Ngayon, doon ka naintindihan kung bakit pala ganun ang ugali niya sa akin. Kung bakit na lahat ng na ilapit ko sa kanya ay kinukontra niya. Kinuha niya yung insurance card ko kasi may insurance card si Mrs. Hindi ko ginagamit. Sabi ko, binigay ko. Kasi double compensation, double daw yan, benefits.
Sabi ko, bakit magdo-double benefits? Eh, hindi ko naman ginagamit ko po. Sabay. Isa-isa lang ginagamit ko. Kasi mas maganda ang benefits sa misis ko. So, sa madalit sabi, galit siya sa akin, naging kaaway niya ako na hindi ko alam. Diba? Kaya ang kaaway ay madaling makita. Kahit na saan, kahit na sa opisina mo,